Zaldico, umalis na ng bansa o pinaalis ng bansa? Sabi nga baka naman pinaalis. Kung pinaalis, abay may nag-utos. Kung si Zaldico ay hindi makakasagot dahil umalis o pinaalis, dapat sagutin nung kanyang boss. Sino ba boss niya? Si speaker. Zaldico, umalis na ng bansa o pinaalis ng bansa? Yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Ako po si Banat Bay. Ito nga po at mainit na issue ngayong araw na ito ay yung pag-alis o yung sabi nga baka naman pinaalis. Kung pinaalis, abay may nag-utos. Di ba? Baka mamaya may nagtatago o di kaya merong maaaring mabuking. Kaya sinabihan na doon ka muna, tabi muna dyan, tabi. Nako, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dyan. Pero yan ang ating aalamin dyan sa mga nangyayaring balita ngayon. Kasi mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo eto, di ba, ilang araw ko na sinasabi sa inyo ito. Ilang araw ko na ito sinasabi sa inyo. Na na yung contractor issue at saka yung DPWH issue, alam nating sige, masama, mali talaga yung mga animal na yan. Pero, meron pang mas may kasalanan sa kanila. Meron pang merong may sala o merong mastermind, ika nga. Hindi mo makakagalaw ang DPWH at walang nanakawin ang mga kontraktor kung walang mga opisyal ng gobyerno na nagpapahintulot nito. Tandaan ninyo, ang pera hindi naman po nanggagaling sa DPWH. Sila po ay nag-i-implement lang supposedly ng proyekto. Okay? At the same time, yung mga kontraktor ay hindi naman po sila sa kanila nanggagaling ang pera. Wala naman mga pera yung mga yan Hindi po sa kanila nanggagaling ang budget allotment, ika nga. Yan po ay nanggagaling, walang iba kung hindi sa nagsisimula. Sa ating mga mambubutas, di ba? Yan o bakit mambubutas? Binubutas ho yung bulsa ng kaba ng bayan Tumatagas tuloy. Sila ho ang bumubutas diyan at kaya nga ngayon tila ang laki-laki na ng utang natin. Naku po, pinag-uusapan yung utang sa Senado, yung kay Recto at saka kay Marcoleta. Grabe ho yung utang, pambihirang buhay Ang laki na. Trilyon. Kada oras, 100 million ng deficit o yung 100 million ng utang ng bawat Pilipino. Sabi ko nga ba, oo. Magkano? 100 million mahigit kada oras daw. Sabi ko, pambihirang buhay. Hindi nga ako nakakaramdam ng milyon. Ngayon pang may kada oras may milyon, pambihira, oo. Nako, kaya nga alam nyo mga kababayan, ito ang problema. Kaya nga yung sinasabi nilang paulit-ulit na kontraktor, DPWH, ang may kasalanan, ang birang buhay Dahil dyan, nawala na yung atensyon natin doon sa mga mambabatas natin. Ayan tuloy, yung sinasabi ni Tiangco na una nang sinabi ni BP Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico according to BP Sara Duterte. Na yan din na ineko, walang iba kung hindi si Tiangco. Sinabi naman niya na si Zaldico ay dapat humarap, di ba? Sa ating hearing o pag-iimbestiga. Pero dahil nga meron siyang mga di umanong mga balalay meron siyang mga tagapagtanggol. Kaya hindi
nagkaroon ng move para ipatawag si Zaldico. At ayan na nga po mga kababayan, ni-report na nakaalis na, nakapunta na ng Amerika si Zaldico. Gago! Hindi natin na ngayon malalaman kasi alam mo, hindi natin hinuhusgahan si Zaldico na siya ang nagnakaw. Hindi natin hinuhusgahan siya na siya nagnakaw. Wala tayong sinasabing ganyan. Kaya lang, sabi nga ni Tiangco, kailangan ipaliwanag yung pinag-usapan natin kagahapon, which is yung bakit nagkaroon ng ganitong bilyon-bilyong para sa iyong party list at doon naman sa party list ng iyong kamag-anak ay another 2 billion na allotment na ikaw ang naglagay na hindi naman hinihingi. 'Di ba? So ibig sabihin, dapat nga daw ikaw tanungin kung bakit kailangan doon, 'di ba dapat ang humihingi ng allotment for project ay yung representative nila. Bakit ikaw daw ang nagdidesisyon? Pala-desisyon ka daw ata. Ayan ang sinasabi ni Tiangco. Ngayon, dapat nating malaman, bakit ganun ang nangyayari? Dapat tumarap si Zaldico. Kaya lang, wala na. Finish na. Biglang nagkasakit daw. Ewan natin. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero, sandali, Banat Bay, baka naman fake news yan. Hindi ko fake news yan. O tanong natin, pakinggan sa news. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Kamara po nag-confirm according to News 5. Kamara na mismo nagsabi na si Zaldico ay nasa Jamaica. Nagkita kaya sila doon? Kayo naman yung isip ninyo. Nagkita kaya sila? Ng kanyang pamilya doon. Yun ang tinatanong natin. Kaya huwag nyo masyadong dumudumi isip ninyo. Na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy na. Sabi nga, the devil is in the details. Narinig ko lang yun. Hindi ko alam kung tama. Hindi, kasi importante malaman natin yung details. Kailan siya umalis, anong dahilan niya at saan siya pupunta. Remember, ito po ay karapatan ng bawat Pilipino na alamin dahil siya po ay sinasahuran ng taong bayan. So ibig sabihin, karapatan natin at siya bilang public servant, alamin. Kasi, tangina, pag si BP Sara Duterte, meron nga akong kausap one time dun sa airport Kaya may kausap ako dun personnel Sabi dun sa airport, alam mo ba yung nangyari doon kay BP Sara Duterte na kinuhanan ng video? Sabi ko, hindi ko alam bakit? Kasi ganito yan, kinuwento niya. Si BP Sara Duterte, ang lahat ng opisyal ng gobyerno, especially yung mga matataas, iba ang daan yan. Hindi dumadaan yan sa main daanan. Kasi siyempre, magpapapicture ang tao, magulo lang, gugulo lang yung airport, di ba? So dumadaan talaga sila supposedly doon sa mga opisyal. Okay? Ngayon, ganito. Si BP Sara daw Duterte, ayaw niya dumaan doon kasi siyempre parang siya, pag personal na lakad, hindi daw siya dumadaan doon. So dumadaan lang siya doon sa tamang daanan lang. So, doon sa tamang daanan, meron hindi pala CCTV yung nakakuha ng video sa kanya. Ito yung panahon ng bagyo na kesyo umalis daw siya. Meron talagang sumunod sa kanya hanggang doon sa loob, hanggang pagsakay. Bawal, di ba, remember pag hindi ka pasahero, hindi ka na pwedeng pumasok doon Hindi ka na nga makakapasok doon sa immigration pa lang Di ba? Paano pa kaya doon sa malapit na, yung mismong papasok ng eroplano na yun palakad ng papuntang eroplano. Tapos, ang sabi doon,
binidyo daw at nasundan daw. At isa daw kawani ng gobyerno ang sumunod sa kanya. Kasi siyempre, paano ba naman magkaka-access kung wala? Tapos natatawa nga daw yung nakausap ko, sabi ko, bakit pa nila kailangang imbestigahan? Bakit pa nila kailangang i-video? Alam naman nila na aalis. Kasi lahat naman ng opisyal ng gobyerno o kahit nga ordinaryong government employee, kailangan ng travel authority. So therefore, alam na ng gobyerno, lalong-lalo na ng presidente, kasi Office of the President ang nag-a-approve sa Vice President may travel authority yan. So alam na aalis that day. Tama, mali? Bakit binidyo? Ay bakit pinicturan? Kasi ang purpose nga ay para sabihin, tingnan nyo na, bagyo tas umalis. May picture. Para mas may drama sa social media. Ibig sabihin lang mga kababayan, talagang alam ang details. Kasi ipapaalam mo yan Lahat yan alam. Di ba? At yan ay binubusisi lagi ng mga ulul na mga pinklawan, ulul na mga NPA na terorista. Siya mga yan, talaga mahilig yan ibulatlat. At alam natin, sumasakay din dyan etong mga congressman na gustong maging presidente si Romualdez. At yan ay lagi nilang binubusisi. At lalong-lalo na, walang iba kung hindi si Aling Claire. Gago! Obsessed na obsessed yan kay BP Sara Duterte, kaya alam lahat ng galawan ni BP Sara Duterte. Ngayon, eto tanong. Kung ginagawa nyo yan kay BP Sara Duterte, sige nga, kay Zaldico nga, gawin nyo nga yan, busisiin nyo nga yung lahat ng details ng kanyang pag-alis, saan siya umalis, saan siya pupunta, anong gagawin niya doon, anong ospital. Hindi, kasi sabi daw, health reason So, dapat lahat ng details nandyan. Anong papagamot niya? Hindi pala yung papagamot kasi yun ay confidential. Yung ospital lang. Di ba? Saan yung appointment niya sa ospital? Dapat alam yan. So, yan po ay aantay natin. Dahil ngayon, basta ang alam lang, umalis papuntang Amerika for health reason. Kailan kaya yan? Napaka-importante niyan. Na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Anong kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Bakit si Abante? Ito naman masyado naman. Si Abante ba protector niya? Siya ba ang chief of staff niya? Sa bagay, hindi naman congressman yan supposedly. Kasi di naman yan nananalo Nagkataon na upo lang yan dyan dahil, sabi nga ni Pulong, Duterte, ay dahil nga po ay na-disqualify yung kanyang kalaban. So, naupo siya. Pero in other words, hindi talaga siya nanalo. So, yun na ba ang trabaho niya ngayon? Chief of staff ni Zaldico? Ba't mo tinatanong, madam? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng ibang Abante yun. Ikaw naman banat ba Ikaw naman. Ibang Abante yun, yung spokesperson, yung anak ni Abante. Utik na makaalusot. Kayo naman, ibang Abante yun Yung anak yun, yung spokesperson ng Kamara. Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan na kasama nga dito si Representative Ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito na meron siyang pagliban. Ilang beses ito may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice.
thrice, 3 beses. Tapos yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makunan ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay ikinatataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, ifa-file 'yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval 'yan. Sino Correct. ba nag-a-approve? Gaano Correct. katagal siya Sino ba nag-a-approve? Yun lang. Alam na. Si Speaker Romualdez kaya, asa na? Hindi, ako nagtatanong lang Hindi kasi namimiss ko na siya. Asa na kaya si Speaker Romualdez? Sa tingin ninyo mga kababayan, asa na po siya? Kasi, siyempre, siya rin ang may alam nito bilang leader ng Kamara sa mga galawan ng chairperson ng Committee of Appropriation. So siya may alam din ng mga, ay posible, alam mo sabi nga nila, yan ang isa sa pinakamakapangyarihang komite. At ang naglalagay dyan, walang iba kung hindi yung speaker. So ibig sabihin, may tiwala si speaker dyan, di ba? So kung wala si Zaldico, baka pwedeng si speaker na lang magsalita tungkol sa kanya. Kung bakit nagkaroon ng allotment, yung sinasabi ni Tiangco, yung tinatanong ni Tiangco, bakit nagkaroon ng 2 billion sa kanya at bakit daw nagkaroon ng 2 billion din dun sa kamag-anak niya. Yan yung tinatanong ni Tiangco. Again, si Tiangco po nagtatanong niyan Sa kanya po nakuha yung impormasyon. May video po tayo niyan At kahapon diniscuss po natin yan. So ibig sabihin, kung si Zaldico ay hindi makakasagot dahil umalis o pinaalis, dapat sagutin nung kanyang boss. Sino ba boss niya? Si Speaker. Speaker! Where na you? Here na me. Where na you? Hindi kasi parang hindi natin maaninag ang ang anino ni Speaker. Ngayon, magparamdam ka, galaw-galawin mo baso. Sige na. Lahat ng mga nanonood dyan, palagpagalawin mo yung baso namin lahat. Paramdam ka na. Huwag puro yung vlogger mo ang inuutusan mo na magparamdam. Hindi kasi, grabe ang daming tagapagtain. May mga bago na naman tagapagtanggol. At tagabanat kay BP Sara Duterte, yung isang nyok-nyok. Kilala niyo yung nyok-nyok na... Actually, hindi ko kilala yon. Sa totoo lang, hindi ko talaga kilala yung hayop na yon. Ayoko nang banggitin yung pangalan dito, baka i-google nyo pa. Pag i-google nyo, sagwa na mga video tsaka mga picture nung walang niyang babae na yon. Tapos kung ano-ano pa yung comment nung iba, kumakain daw ng naku, ayoko. Kadiri! Hindi, ano daw yan Nyorn Star daw yan Yung Nyorn Star na yan, ibig sabihin napapanood sa Nyorn Hub yan Oo, panoorin daw niyo sa Nyorn Hub. Ewan ko, kung gusto ninyo, malaman ko sino yung pumunta kayo sa channel ni Boss Dada. Tsaka ni Crizet. Basta hindi ako interesado sa mga ganyan. Hindi na nga ako interesado sa mga Nyorn Star nyo. Tsaka yung Nyorn Hub nyo. Hindi na nga ako interesado dyan. Tapos nung nakita ko pa ito,
Na-curious ako. Oh, pagtingin ko, North Star yan? Parang nyakla at saka nyomboy eh. Gago! Pinaghalong nyakla at saka nyomboy. Paano naging North Star yan? Gago! Ay, pambira. Alam mo, yung iba, hindi ko alam, pero yung iba, nanonood ng North Star, ng mga North Ab, kasi nga, mas maganda doon sa asawa nila. Kaya nga sila nanonood ng North eh. Ay, ganyan ba sila? Oh, ngayon, okay, yan ang makikita nila. Ang bihira naman, oh. Ay, nako. Tapos yan ang, ewan ko bakit ba tayo napunta dyan? Kasi nga alam mo mga kababayan, instead na humarap yung dapat humarap sa publiko, sa social media, ang humaharap yung mga vlogger na tagapagtanggol nitong mga to. Di ba? Yung mga puro kinukuha naman, it's either influencer na tatanga-tanga, walang alam sa politika, sikat lang, may toyo lang sa utak. Di ba? Na wala namang alam sa politika. Meron niya akong kilala, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino. Sabi niya, Kuya Bay! Mali, sabi niya, Kuya Bay! Alam mo ba ako inalok ng magkano yun? I think 400,000 daw para lang siraan si Bibi Tara. At nag-alok sa akin yung may Sabi ko, lupit Sabi ko, ang lupit mo Hindi totoo naman kasi pag ito bumira, pag ito bumanat, dapat i-adapt na to sa Banateros eh. Kasi grabe ito bumanat mga kababayan. I-adapt natin kaya ito sa Banateros. Boss Dada, kontakin mo nga ito. Kursunada ko mga banat dito, lalo na mga banat niya sa mga katulad ni Aura. Di ba? Oo. Pero pati daw siya noon inalok ng para lang siraan si BP Sara Duterte. Ang bira talaga. Ayan, or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga, sabi naman ni Attorney Princess Abante, mayroon naman mga dokumento At even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni representative ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Bakit parang ayaw mo maniwala? Hindi kasi naglalabasan yung mga video ni Zaldico, yung interview niya. Wala namang kasing sakit. Nung mga interview niya, nung binabanata niya pa si BP Sara Duterte tungkol sa confidential funds, parang wala namang sakit. Ngayon, bigla na lang nagkasakit. Yun ang tanong ngayon ni, ikaw naman, ma'am, ito namang nagkatanong na to. Wag namang ganyan. Siyempre, sa panahon din, sa stress sa buhay, sa dami ng problema, siyempre nagkakasakit din ng tao. Ikaw naman. Maawa naman kayo doon sa tao. Hindi, wag nyo naman masyado yung inaano si Zaldico. Kayo naman bawal na ba magkasakit ngayon? Hindi, ako honestly ito. I'm trying my best to understand Zaldico. Mantakin mo, araw-araw binabanggit ang pangalan mo. Di ba meron nga tayong kasabihan sa Pilipinas. Meron nga tayong pamahiin Pagka, alam mo yung naubo ka, may nakaalala sa'yo. Ganon. Di ba? Pag nasamid ka, pag nasamid ka, whether kumakain ka o nagsasalta ka o umiinom ka ng tubig, bigla kang nasamid. Sabi nila, may nakaalala sa'yo.